Sa kasaysayan ng buhay sa mundo, ang mga tao ang pinakabatang nilalang dito. Kinupkup siya ng kalikasan. Pinarami sa yaman nito. Sa maiksing panahon, binago natin ang mukha ng mundo. Nilikha ang plastic para mapadali ang buhay, ngunit isa na raw ito at kamamatay ng ating lahi. Sa kahabaan ng EDSA sa lungsod ng Mandaluyong at Makati, matatagpuan ang pinakamaduming ilog sa bansa, ang Ilog Pasig. Ang Ilog Pasig ay may 27 kilometers na haba, 18 feet na lalim, at 91 meters na lapad. Nakausap namin ang isa sa mga bangkero dito sa Ilog Pasig, si Kuya Alvin. Matagal na po kayo nagbabangka dito? Oh, tagal na rin. Mga almost 4 years. Sa tagal ng pamamangka ni Kuya Alvin sa Ilog Pasig, masasabi na natin na isa na siyang lokal dito. Marami na rin siyang nasaksihan na dahilan ng mas lalong pagdumi ng ilog. Una, laking ilog din ako dahil gawa nga ng tatawid ako ng bangka. Minsan nakikita ko rin, minsan pag na puno na yung sa basura, yung basura nila na hindi nahihabol sa pagtapon ng basura, itinatapon nila sa ilog. Ayon sa isang pag-aaral na sinagawa noong taong 2017, lumabas na ikawalo ang Ilog Pasig sa top 20 polluting rivers sa Global River Plastic Input Model. Sinasabing 23,700 tons o 2,400 na truck ng basura na pinaghalong plastic at solid human waste mula sa Ilog Pasig ang napupunta sa karagatan. Sa 100%, mga 10% gano'n. Dito sila nagtatapon. At ayon naman sa PhilAtlas.com, noong taong 2020, ang populasyon ng Mandaluyong ay pumalo na sa higit kumulang 420,000 at bumubuo ng higit kumulang 1,200 cubic meter hanggang 240 metric tons ng solid waste sa isang araw. Kombinasyon ng domestic, commercial, industrial at institutional hospital waste, mas marami kumpara sa alam ng mamamayang ninirahan sa tabing ilog. Pero paano kung sabihin namin sa inyo na may tsansang maging malinis ang isang maruming tubig at may balik sa dati nitong estado? Yung company name is Metrius EnviroCare Solutions. Bali, nag-start ang Metrius EnviroCare Solutions ng 2014. Ang pinakang owner niya ay si Miss Melinda Costombrado. Tapos later on, hanggang sa nagkaroon na ng isa, dalawang projects. Tapos nadagdagan, nakasurvive. Then, ayun, nadagdagan. Tapos bago mag-pandemic, lalong dumami kasi nag-boom ang STP. Dahil nga tumaas ang standard ni DNR at saka ni LLDA. Si DNR at saka si LLDA, parehas lang ng standards na pinapatupad. So, ito yung sample ng mga permits. Ito kasi sa discharge permit na ito. Pagka sa LLDA ka pag ang building mo, ang lugar mo ay naka-jurisdiction ng LLDA, bago ka kumuha ng discharge permit, kailangan mo munang kumuha ng LLDA clearance. Sa clearance, after 20 to 30 days, kailangan mo namang ipasa ang application mo for discharge permit. Kaya naman ang isang establishmento rito sa Mandaluyong nag-isip ng paraan kung paano makakatulong o malilimitahan ang pagkalat ng dumi sa ilog. Ang STP o Sewage Treatment Plant. Ang sewage treatment plant ay ang paraan ng paglilinis ng maruming tubig kasama sa paglilinis ng solid human waste at stormwater. Purpose ng company to treat the wastewater treatment na magaling to sa mga buildings, sa mga poops na mga dumi-dumi. I-treat natin yan bago i-discharge sa body of water.
Nakilala rin namin si Engineer Alan, ang engineer na namamahala sa isa sa mga STP dito sa Mandaluyong para may paliwanag sa atin ang kanilang proseso. So, etong part na to is tinatawag natin na PLC, yung Programmable Logic Control. No? So, nandito lahat nakaprogram kung paano yung magiging sequence ng ating equipments. Sa pagpasok namin sa production site ay tumambad sa amin ng madumi, maitim, at mabahong tubig na nagmula sa establishmento. So, ito yung pinaka-area talaga kung saan pinaprocess yung solid into from solid pollutant into a good pollutant like the water. Nahati sa 4 na proseso ang pagpipilter ng tubig. Una ang solid filtration, sedimentation, flocculation, at ang pinakahuli, ang chlorination. Una ay ang solid filtration, kung saan inuunang isala ang mga duming madaling makita katulad ng mga buong tissue, upos ng sigarilyo, condoms, at mga tela na aksidenteng na flush. Buildings, papasok sa first chamber na tinatawag namin EQT. EQT anoxy. Pagkatapos salain ng automatic papuntang second chamber na tinatawag naman na EQT aerobic, ay sasalain ulit ito ng mano-mano para masigurado na walang solid waste na mapupunta sa susunod na tangke. Pagkatapos sa second chamber, didiretso ito sa third chamber, ang sedimentation process. After that, lilipat natin doon sa main chamber namin, yung SBR. Ito yung pinaka-heart ng chamber ng mga namin. Kung ang PLC ang brain of the process, ang SBR o sequential batching reactor naman ay ang pinakapuso ng proseso. Dito ay hinihiwalay ang good bacteria at bad bacteria na nasa tubig. Doon ipaprocess ng 4 hours. After 4 hours, isa-settle namin yon. Then yung sludge, then yung water ng isa-separate, yun ang itatransfer sa next chamber. Yun naman yung PTT chamber. Pagtapos sa third chamber, ididiretso na ito sa fourth chamber, ang PTT chamber, o post-treatment tank chamber, kung saan nire-rate ulit natin ng tubig ng bago sa loob ng 1 oras. Then, after 1 hour, isa-settle ulit natin. Hihigupin naman to ng multimedia. Ita-transfer natin sa multimedia para ma-purify natin, malinis natin talaga yung quality ng tubig natin. Pagkatapos ay magsisimula ng flocculation process and chlorination process. Lilipat ulit ito sa ibang chamber. Ang pinakahuli, ang CCT tank o chemical contact tank. Nahaluan na rin ito ng iba't ibang chemical katulad ng chlorine, kung saan ito na ang tubig na dinidischarge sa body of water. Then yung kaninang pinasabi ko namang sludge, yun naman transfer natin sa ASD tank. Yun yung pinaka doon namin binubuhay yung sludge na yung buhay na bacterias natin. Then yung sa CCT, yun na hindi discharge natin sa body of water. Yun. Sa dating ganyan na kulay, magiging ganito siya. So, syempre, ginagamit namin ito ng mga iba't ibang chemicals. Like yung chlorine, saka yung PA na polyaluminum. Saan siya madalas ginagamit, sir? Yung mga ganyang tubig? Commonly, ito, Dito rin, sir, sa building. dito sa amin, tapon siya. Tapon talaga. Pero kung gusto, depende yan sa build-up ng building, pwede siya gamitin na panglinis. Ayon sa theworldcounts.com, meron na lang tayong 17 taon para sulitin ang natitirang malinis na tubig. Hihintayin pa ba natin na wala ng tubig na maiinom o panligo man lamang bago tayo kumilos? Una-una, kahit pagod ka sa bangka, no choice ka, kundi maglinis ka talaga ng ilog. Kayo rin po talaga yung naglilinis ko Mas na kasi ang harap ng bangka ng tawir namin. Kami rin naman mismo maglilinis niyan. Paano dumating trabaho din? Dagdag trabaho. Bukod sa 14 hours mong trabaho sa bangka, dadagdag pa 'yon. Sa mga kwento ng mga lola at lolo ko noon, hindi mo na kailangan pang mangibang bansa noon upang makaligo sa dagat. Sa mga bakawan ngayon sa dampasigan ng Manila Bay, magugunita pa ang mga panahon nila. Ngunit kahit dito, sandali lang, bago kaharapin ng higit na malawak na katotohanan. Mula sa Mandaluyong, kami ang Elartigang Production.